Yun, sigurado magre-react na naman dito ang mga Duterte diehard supporters. Ha? Mga DDS. Kasi ang kukomentaryuhan natin, itong mga kumakalat sa social media. Itong mga vloggers na mga Duterte, DDS. Lalo itong si Banat Bay at ang iba pang mga kapareho nitong vloggers, OA naman. Bakit OA? Overacting? Ha? Bakit nasabi nating overacting? Pinapalabas nila, ito daw si Marcos Jr. o ang administrasyong Marcos Jr. may plano daw na magdeklara ng martial law. Mga kabunyog, may plano daw na magdeklara ng martial law. Isa-isa na daw na inaaresto. Sa ngayon, mayroon na daw silent martial law. Kumbaga, tahimik na martial law na ang nangyayari ngayon. Isa-isa na raw na ikinukulong ang mga oposisyon. Yan ang title, tingnan nyo. Mga oposisyon, iisa-isahin ang ikukulong. O ang nandyan, si Duterte, si Kibuloy, si Tebes. Yan yung sinasabi nila. Ngayon, totoo ba yan? Totoo ba na isa-isa na ngang ikukulong ang mga leader ng oposisyon? Unang-una, sino bang yan? Yan ba yung sinasabi ninyong oposisyon? Sila Duterte? Sila Kibuloy? Hindi naman mga tunay na oposisyon yan. Oposisyonan lang yan. Di ba? Oposisyonan lang yan. Hindi yan tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon, yung talagang para sa bayan. Hindi ako nahihiya na mag-claim na ako totoong oposisyon. Para talaga sa bayan ang aking pinaglalaban. Yang mga yan, si Kibuloy, si Duterte, si Tebes, para ba yan sa bayan? Fake oposisyon. Tama si Kabunyog Rodolfo San Jose. Porke lang kumukontra sila kay Marcos, oposisyon na. Oposisyon kay Marcos. Yun. Pwede. Pero hindi naman ibig sabihin na oposisyon ka kay Marcos, tunay ka ng oposisyon. Ang tunay na oposisyon ay nag-o-oppose dahil mali ang nangyayari. Hindi yan dahil hindi naman yan dahil kontra ka kay Marcos, oposisyon na. Maling konsepto yan ng oposisyon. Si Attorney Enzo Recto ang inyo pong lingkod. Si Attorney Ricky Tumuturgo, ang bunyog, kami ay oposisyon sa mali. Oposisyon kami sa mali. Oposisyon kami sa kasinungalingan. Tayo pala, yung mga nanonood sa atin, tayo'y oposisyon sa mali. Tayo'y oposisyon sa kasinungalingan. Kaya makikita nyo, pag may mali si Marcos, nakikita nating hindi maganda, ay ino-oppose natin. Pag si Duterte, sila Kibuloy mali, ino-oppose natin. Hindi tayo oposisyon dahil tayo, panatiko, hindi. Kaya nga mayroong nagre-react sa akin minsan, bakit daw nagko-komentaryo tayo kay Marcos? Ay pag mali si Marcos, pag mali sila Romualdez, mag-o-oppose din tayo. Nagkataon ngayon, ang daming mga mali, sila Duterte, sila Kibuloy. Kaya napupuruan sila. Mayroong nagre-react sa akin, Oy, Insurrecto, lagi na lang si Duterte ang pinupuruan mo. Hindi naman. Bakit? Pag nakikita naman nating maganda ang ginagawa ni Marcos, suportahan din natin. Alam nyo naman ako pag mali din yung ginagawa nila Marcos at nila Romualdez, ino-oppose natin. Yan ang tunay na oposisyon. Itong sila Duterte, peking oposisyon yan. Oposisyon lang yan kay Marcos dahil hindi sila ngayon nabibigyan ng pabor. Pero kung magkakasama sila sa pagnanakaw sa bayan, kung kasama sila sa pandarambong sa bayan, hindi magrereklamo yan sila Duterte. Di ba? Nonong Raymond, salamat sa pag-send ng stars. Sabi ni Lynn Maladok, Lunas Cupids, tama ka attorney, that's why marami kaming side sa'yo. Di ba mga kabunyog? Itong si Banat Bay, maraming maraming bumabatikos dito na mga vloggers ng Marcos. Bakit? Ay noon, sabi niya, ikaw Banat Bay, Byron Cristobal yata ang tunay na pangalan niyan. Ikaw Banat Bay,
Noon tinitira mo si Kibuloy, ngayon pinagtatanggol mo, hindi ka consistent. Yan. Yan ang problema sa mga ganyan. 'Di ba? Si Attorney Insurrecto, si Attorney Ricky Tumuturgo, mula pa nang magsubaybay kayo sa akin, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, tayo po'y consistent. Ha? Tayo po'y consistent. Oh. Ngayon, ang sinasabi nito ni Banat Bay, hindi lang yan na si Banat Bay, pati yung ibang mga vloggers ng DDS, si Marcos daw, parang may silent martial law daw. O, yan title niya, Silent Martial Law. Kalaban ng gobyerno, iniisa-isa na. Unang-una, yan si Tebes, hindi naman yan na-isyuhan ng warrant of arrest dahil kalaban ng gobyerno. Oh, mali na kaagad ang argumento. 'Di ba? Oh, batiin natin si Franklin Joseph sa Saudi. Kabunyog Franklin Joseph, tulungan nyo naman ang bunyog dyan sa Saudi. Ang daming Pilipinos dyan. Ang daming overseas Pilipinos dyan. Sana matulungan nyo naman ang bunyog. Sa 2025. O anyway, patuloy ako sa aking dinidiscuss. Si Tebes, hindi naman niya na-issuehan ng warrant of arrest dahil kalaban ng gobyerno. Mali. Ha? Si Tebes ba oposisyon? Kasi ang title ni Banat Bay dyan, mga oposisyon, iniisa-isa na. Bakit? Si Tebes ba? Kaya siya inisyuhan ng warrant of arrest dahil oposisyon? Ewan ko. Kaya wanted si Tebes dahil sa siya yung mastermind. Siya yung lumilitaw na ang mastermind. Siya yung tinuturong mastermind sa pagpatay kay Digamo. So hindi yun dahil sa oposisyon siya. 'Di ba? Mga kabunyog, magandang gabi rin, Tuto RMS. Yan, sa totoo lang, si Tebes hindi naman yan inisyuhan ng warrant of arrest dahil sa oposisyon. Bayaderos daw, sabi ni Abdullah Bay. Bakit? Si Tebes ba ay kaya inisyuhan ng warrant of arrest dahil kumukontra siya sa gobyerno? Sige nga. Masyado nyo namang nandyan pa yung picture ni Tebes. Si Tebes, kaya siya may warrant of arrest hindi dahil sa pagkontra sa gobyerno. Galit siya ngayon sa administrasyon ni Marcos at saka kay Romualdez kasi ang gusto niya kumbaga, i-cover up, suportahan siya ni Romualdez. Na wag siyang wala, hindi naman kaya nila Romualdez yun kasi karumal-dumal yung krimen. Sobra yung nangyaring krimen. Napakatindi. Hindi kaya ni Romualdez suportahan yun. 'Di ba? Ang gusto kasi ni Tebes, dahil kongresista siya, suportahan siya ni Romualdez. Sabi kasi ni Tebes, kung napanood nyo yung interview niya noon, sabi niya, tinulungan nga kita noon nang lumaban kang speaker, laban daw kay Lord Alan Velasco o kaya kay Alan Peter Cayetano, nag-ambisyon noon. Panahon pa ni Duterte, nag-ambisyon yun si Romualdez na tumakbong speaker, kalaban ni Lord Alan Velasco o kaya ni Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. So, sabi ni Tebes, tinulungan kita noon. Tapos ngayon, hindi mo man lang ako matulungan, parang ganun Ano namang itutulong sa kanya ni Romualdez na siya, pagpan siya sa kanyang krimen? Ganun ang gusto ni Tebes Ganun din ang gusto ni Bantag. Dahil sumuporta sila kay Marcos, dapat pagpan sila. Ay mahirap yun. Hindi kaya ni Romualdez yun. Hindi rin kaya yun ni Marcos. Krimen ang kaso sa kanila. Hindi naman sila oposisyon Kaya itong title na ito ni Banat Bay at saka ng mga vloggers ng DDS na parang inaapi si Tebes. Hindi yan inaapi. Hindi naman yan kinasuhan dahil sa kontra sila sa gobyerno. Kaya yan may kaso dahil tungkol sa pagpatay kay Digamo at marami pang nadamay. Yun ang kaso niya. Wala, oposisyon nyo dyan. Sinisira nyo naman ang pangalan ng oposisyon Ang tunay na oposisyon ay para sa bayan. Yun. Ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ang maraming nanonood sa atin dito, tunay na oposisyon. Tayo yung tunay na oposisyon. 'Di ba?
Ngayon kasi ang sinasabi nitong mga vloggers ng DDS, dahil nga naaresto na si Tevez sa Timor-Leste, isusunod na daw si Kibuloy. May warrant of arrest na din. Si Duterte din, baka lumabas na rin ang ICC. Yan daw ay pang-aapi, panggigipit sa oposisyon. So, si Kibuloy, hindi naman siya nai-issuehan ng warrant of arrest dahil kumukontra siya sa gobyerno. Hindi yun. Maniwala pa ako, yung mga aktivista na nai-issuehan ng warrant of arrest, ayun, inissuehan talaga yan ng warrant of arrest kasi aktivista, lumalaban sa gobyerno. Yun ang totoo. Yun, mas tama pa yun. Yung mga aktivista na lumalaban sa gobyerno, yun, kaya yun pinapakulong dahil lumalaban sa gobyerno. Yun. Pero itong mga ito, laban ba sa gobyerno si Tevez? Lumalaban ba sa gobyerno siya dahil oposisyon siya? Si Kibuloy ba lumalaban sa gobyerno dahil oposisyon siya? Sos, na-issuehan ng warrant of arrest si Kibuloy dahil sa mga kaso niya. Child trafficking o qualified trafficking, saka child abuse cases. Yun ang mga kaso. Si Tevez, yun, murder, ang daming napatay doon sa nangyari sa kay Digamo. Yan yung sa totoo lang, yan yung kaso nila. Criminal cases yun hindi naman yun. Hindi yun pagiging oposisyon. Di ba? Ang title kasi nito, mga oposisyon, iisa-isahin ang ikukulong. Silent martial law, kalaban ng gobyerno, iniisa-isa na. Wow. Tapos ang picture, Tevez, Kibuloy. Si Tevez, ang kaso niyan, hindi dahil oposisyon siya. Ang kaso niyan, dahil siya ang tinuturong mastermind ng pagpatay kay Digamo na nadamay ang marami pang iba. Si Bantag, hindi yan oposisyon. Si Bantag ay inaakusahang mastermind sa pagpatay kay Kaper Silapid. Yun. Hindi yan pagiging oposisyon. Ay, sos, mga OA kayo, overacting, masyado yung pinapalaki nyo yung role ni Tevez, pinapalaki nyo yung role ni Kibuloy, pinapalaki nyo yung role ni Bantag na parang mga oposisyon sila at inaapi sila dahil oposisyon sila, pinapaaresto sila. Yan daw ang ginagawa ng Marcos, parang silent martial law. Wow. OA, overacting. Hindi kayo totoong oposisyon. Ang mga kaso nyong kinakaharap, criminal cases. Criminal cases yan. Si Duterte, anong kaso niya? Crimes against humanity. Hindi naman siya mai-issuehan ng warrant of arrest dahil lumalaban siya sa Marcos administration. Crimes against humanity yun. Di ba? Wala. Dispalunghado itong mga DDS na to. Akala naman nilang sa kanila, tayo, ako proud akong sabihin, opposition ako. Ako, opposition, hindi naman ako kumukontra kay Marcos dahil opposition ako. Kumukontra ako pag mali. Nakikita nyo naman, pag may maganda rin ginagawa si Marcos, tulad sa China, medyo sinusuportahan natin. Yung ginagawa ng administrasyon ni Marcos sa SMNI, kay Kibuloy, suportado natin yan. Yung ginagawa kay Tevez, suportado natin yan. Pero pagka-korupsyon, kasi korap din tong administrasyon ni Marcos, hindi pwede yan. Itong tchatcha niya, hindi tayo payag dyan. Yan ang tunay na oposisyon. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Okay. Sige po, mga kabunyog. Nagbigay lang ako ng maiksing komentaryo dito po sa kumakalat na ito ng mga vlogs at saka mga posts ng mga DDS, diehard Duterte supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.